the stop sign, turn right onto Prestwick Boulevard Southeast. What's up mga ka-Wildy Boy? Isang pinagpalang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas and to all OFW and job seekers all over the world. Meron pala akong payo sa lahat ng mga kababayan kong butcher sa Pilipinas ha. And even yung mga butcher sa ibang panig ng mundo. Especially yung mga gumagamit ng mga machines, equipments. What's up mga ka-Wildy Boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag kang magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe and share mga video ko sa White Sea. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy, Wildy Boy. That's my name. Kailangan ninyong magdoble ingat mga kabayan ha. Pangalagaan ninyo yung mga kamay. At the roundabout, pangalagaan ninyo yung pangatawan. May mga nababalitaan ako about mga na-aksidente mga ka-Wildy Boy. Well, hindi na yan bago ha. Sa trabaho natin mga butchers, kakibata talaga natin kung minsan yung peligro in a sense na maaari kang ma-aksidente, madisgrasya yung kamay mo, maaari kang matutulan ng daliri, and meron pang worst case scenario, pati braso nadadamay. So ang payo ko sa inyo mga kabayan na sa mga gumagamit ng machines, always presence of mind mga kabayan ha. Huwag kayo magmamadali, lalo na kung gumagamit kayo ng mga machines dyan. Pag gumagamit ka ng machine like bone saw, kapag basa, as much as possible punasan mo yan. And kung may mga problema, kinakailangan nyo agad i-report sa inyong superior, sa supervisor mo, or sa team leader mo. If may problema ang iyong grinder, meat grinder, of course, ganun din ang gagawin mo. Kapag gagamit ka ng meat grinder, never mong gagamitin ang iyong kamay para tukutan yung karne sa machine. Remember that. And especially pag naglilinis kayo ng mga machines, stay in the left 4 lanes. Kinakailangan make sure na naka-off yung kung meron ba kayong switch, kung meron bang switch, kinakailangan naka-off yan. At never kayong gagamit sa mga grinder or sa mga meat grinder ng mga pang sundot or yung mga pang tawag dito para isubo nyo yung karne. Halimbawa nabubulunan, halimbawa lamang gagamit ka ng tongs para isubo mo yun doon, or mga matitigas na bagay, merong designated na bagay para i-push nyo yun. Stomper yan kung tawagin eh. Way back nung ako'y nasa supermarket mga bayan, marami ako nakikita mga hindi tamang pamamaraan, pero hindi mo yan kung minsan hindi mo maiwasan eh. Kaya dapat na lang paalalaanan natin. Kaya ang akin lamang, constant advice, constant reminder na lang mga Wildy Boy na doble ingat palagi. Paggamit ng meat slicer, ganun din. Yung inyong mga kamay, maalat ninyo. Habang pinupulak nyo yan, kung minsan maaaring dumulas at madali ang inyong mga palad, yung mga daliri. So ganun lang mga Wildy Boy. Huwag kayong magmamadali kapag gagamit kayo ng mga equipments or machines, and even sa paghawak ng kutsilyo. Presence of mind, napakahalaga. As much as possible kapag kayo ay nakainom, huwag na kayong pumasok mga kabayan. Payo ko lang, huwag yung panghinayangan. Baka mamaya ma-aksidente kayo sa paggamit ng mga machines. Napakahalagang malaman ninyo mga Wildy Boy na sa trabaho dapat iingatan natin ang ating mga pangatawan, lalo na kung nangangarap ka mga pagtrabaho sa abroad. Canada, Australia, New Zealand, UK. So yun mga Wildy Boy, kinakailangan lamang doble ingat talaga. Share ko lang mga Wildy Boy, nung ako ay nasa supermarket, nung opening ako noon, nadulas ako sa floor kasi nga may natapong templado. So hindi ko alam kasi nga nung umaga busy lahat. So yung pinakakortina kasi dun galing sa chiller, tumama sa akin, so hindi ko napansin meron parang natapong templados dun sa floor. So yung dito ko sa may kilay pumutok yan, so hindi ako nakapasok ng 2 araw. Pero na ano naman yun, na asikaso ko naman sa SSS. And then meron pang nangyari uli, ano naman yun, nagbobonso ako. Hindi naman nadali ng aking daliri, pero yung hinihiwa ko ay frozen. So it just happened at tumilapon talaga guys. Mga ganito lang siya. Dito sa kabila dugo pa rin yan guys. So yun,
Ako marami akong mga naranasan mga hindi maganda pangyari, mga accidents. At ito pa mga ka-Wildy Boy, share ko lang. Ingat kayo sa mga paghatak sa mga karne na nakasabit sa chiller, yung mga karkas na baboy, baka. Kasi nangyari rin sa akin before. Kasi puno ng karkas yun puno ng karkas na baboy, hindi may baka pa. Paghatak ko sa pork karkas kasi gusto kong kumuha ng shoulder, tatanggalin ko yung pinaka pork shoulder sa baba. Guys, ang nangyari, bumagsak siya. So buti na lang kamo, nakapasok ako sa loob. So at that time marami pang mga bakanting hook kasi mahaba yung hanger namin dun or yung sabitan ng baboy. Marami pang mga hook na nakasabit, so muntik na ako makalawit dun. So awa ng Diyos, hindi naman ako na disgrasya dun, although nagkaroon ako ng konting galos dun mga ka-Wildy Boy. So yun, based on my experience, grabe, hindi mo rin, kung minsan may mga pangyayaring hindi mo inaasahan, pero dapat lagi ka talagang magdodoble ingat. Kagaya ng binanggit ko kanina, never kayo magmamadali sa trabaho, always presence of mind. Pag gumahawak ng machines, pagpasayan, punasan nyo. Pag gagamit ka ng meat grinder, huwag kang gumamit ng mga tigas na bagay para sundutin yung karne, para lumabas. Ito yung gagamitin yan, meron designated na gamit para pang sundot nyo, yung stomper nga na tinatawag. And sa paghawak ng kutsilyo, kailangan syempre dapat proper knife handling, at huwag nyo rin yan ilalapag kung saan saan. Merong knife dip kung saan doon lang dapat siya ilalapag kung hindi nyo nagagamitin. Huwag nyo ilalagay sa mga crates, ipatong nyo sa kung saan saan. Hindi yan advisable mga ka-Wildy Boy. Safety first dapat lagi ang iniisip niyo. Alam ko naman na sa supermarkets hindi natin napapractice. Ako kasi aminado ako before, hindi talaga napapractice yung paggamit ng mga safety gloves, yung mga mesh gloves. Usually nagagamit yan sa mga plante, pero sa supermarket bare hands lang talaga kadalasan Kaya nga dapat doble ingat mga friend, doble ingat palagi itong sinasabi sa inyo. Kapag kayo may pangarap, kakakibat yan, pag-iingat din. So ganoon lang mga ka-Wildy Boy, just in case lang meron kayong mga kasama sa workplace na napapansin niyo na medyo hindi tama yung pamamaraan niya sa paggamit ng mga equipments or machines, kahit hindi nyo siya kasama sa inyong company or yan ay competitor, guys, kinakailangan nyo silang payuhan or pagsabihan ninyo Turn left onto 52 Street Southeast. And kahit lang veterano, nadadali pa. So what if pa kung baguhan. So ganoon lang mga ka-Wildy Boy, doble ingat palagi. Pangalagaan ninyo yung mga kamay, parte ng yung mga pangatawan, ang sa ganun matupad ninyo yung mga pangarap na maging industrial butcher, mapa-Canada, Australia, New Zealand, UK. So yun, na-share ko lang mga kabayan Saka sakali nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to give a thumbs up. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click na notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, Boy FW, Boy Butcher na akin-upload. Consistency, patience, and have a positive mindset. Samahan nyo ng diligence mga kabayan. Keep safe always. God bless mga kabayan. Shoutout nga pala sa mga night shift fabrication butchers, namely kay Glenn Romulo, Department 510, at kay Calvin and Michael, Department 520. Shoutout rin sa'yo, Brant Baro. And lastly, shoutout kay Gerson Balberan ng Felix Mining Slaughterhouse / Tony Fish and Meat Stall. So shoutout sa inyo lahat mga ka-Wildy Boy.